Buhay ng isang OFW. Abroad. Ano nga bang abroad? Sarap pakinggan. Ang daming nangangarap makapunta sa ibang bansa. Ang daming naiinggit. Ang daming haka-haka na marami kang ipon. Pero mali lahat yon. Sa katunayan, malungkot, luha at halos walang ipon. Malungkot kasi namimiss mo sa araw-araw ang mga pamilya mo. Luha naman kasi, mahirap. Marami kang pagsubok na hindi mo inaasahan. Walang ipon kasi lahat ng aming pinagpapaguran ay napupunta sa mahal namin sa buhay. Alam ko, hindi lang ako nakaranas ng ganito. Alam ko'y lahat ng ito ay nararanasan din ng isang OFW kagaya ko. Mga kabayan, ang video pong ito ay hindi ko po ginawa para sumikat at pagkaguluhan. Ginawa ko po ito para maging isang aral para sa lahat ng kabataang kagaya ko. Oo, ako nga. Bata pa, pero nakikipagsapalaran na sa ibang bansa. Dahil sa nais ko makatulong sa mahal ko sa buhay. Ako'y nagsumikap at naglakas loob at nagtiwala lang kay God. Nakapag-abroad ako sa edad kong 21. Bata ko pa, no? Pero naglakas loob lang talaga ako at nagtiwala kay God. Unang araw ko, akala ko hindi ko kaya. Gabi-gabi akong umiiyak at walang ninais kundi makauwi sa amin. Nag-abroad ako ng walang alam na trabaho. Iba rin palang paglilinis sa ibang bansa kaysa sa Pinas. Kasi sa Pinas, kung naglinis ka, walis lang, tama na. Pero dito hindi. Ang daming dapat gawin na hindi mo dapat gawin na kailangan mong sundin. Hanggang natuto ako at nasanay. Hindi pala ganun kadali ang isang OFW. Ang dami mong kailangan isakripisyo at kailangan magsumikap para matuto. Hindi ko akalain na lahat ng ito ay malalampasan ko. Sa awa ng Diyos, nalampasan ko lahat ng hirap at pagsubok ng isang OFW. Tiniis ko lahat ang aking mga kalungkutan, ang pangungulila sa aking magulang. Pinangako ko na ang lahat ng pagsasakripisyo ko ay aalay ko sa mahal ko. Akala ko noon, hindi ko matatapos ang 2 taon. Pero dahil sa tulong ni God, ako'y matatapos na. Ang sarap pala ng pakiramdam, napakasaya ko, at sa wakas, nakayanan ko lahat-lahat. Basta pala may tiwala sa sarili, at may pananalig kay God, walang imposible. Laking pasalamat ko kay God at sa mga kaibigan kong nakilala ko. Mga kaibigan kong nakilala ko dito na laging nagpapayo sa akin na wag sumuko. Maraming salamat po sa inyo. Lahat ng itong pagsubok na ito ay marami akong naging aral na napulot. Kagaya ng isang pagmamahal sa hindi mo kadugo, sa pagtitiwala sa mga maging kaibigan mo. Marami ding dumating sa akin na hindi ko inaasahan. Na lagi akong umiiyak, na laging walang inisip kundi uwi na. Hindi unisip na hindi ko kaya. Pero dahil sa tulong ni God, ako'y naging matatag, naging malakas, at naging isang modelo sa mga kabataan sa amin. Ako'y hinangaan ng mga matatanda sa amin. Sa katunayan, mga kaedad ko, gusto na rin magsipag-abroad. Naiinggit sila sa akin, pero hindi nila alam kung gaano hirap dito. Pero laking pasasalamat ko na rin kay God dahil hindi niya ako pinabayaan.
Ang aral lang na napulot ko sa pag-a-abroad ko ay huwag mawalan ng pag-asa, magtiwala sa sarili, at huwag sumuko. Yun lang ang kailangan mong gawin. Lahat ng pangarap mo, matutupad mo.